She's not a good girl. Kaya nga nang isang gabing may nagawing governor sa mansyon na tinitirhan niya, agad niya iyong inakit. She loved to play with men, lalo na sa mga mapera. Hindi siya pwedeng sisihin sa mga ganoong gawain dahil nabuhay siya sa mundong puno ng pasakit at hirap. Maaga pa lang kasi, namulat na siya sa realidad ng buhay na kung aanga-anga ka, hindi ka mabubuhay sa ganitong uri ng mundo. Pero ang ginawa niyang iyon ay hindi pala talaga madali, lalo na at isa rin palang hayok ang lalaki. Akala ni Kay, madadala niya ito sa pangaakit, ngunit kinabukasan wala na itong matandaan. What the hell? Nagka-amnesia ba ito agad? Gayong halos hindi siya pagpahingahin buong gabi, tapos sasabihin itong wala itong alam sa nangyari? Kung ganun ay bayaran mo ko ngayon din. Hindi naman pwedeng winasak mo ko nang wala lang. Bayaran mo ko. Ngunit tumawa lang ito bago siya tinalikuran. That bastard governor. Manyakis na wala pang modo. Dahil siya ang gumapang sa lalaki, hindi na lamang niya ito hinabol. Siguro naman ay makakahanap pa siya ng ibang mayaman na pwede niyang mauto at mautakan. But isang karma ang pumigil sa kanya. Nabuntis siya dahil sa kanyang kagagahan. Paano na ngayon ang mga plano niya kung lumobo ang tiyan niya? At ang hayop na governor ang ama ng anak niya. Sinubukan niyang hanapin ang binata, pero ang sabi ng mga nakakakilala, nasa ibang bansa na raw ito. Sa huli ay tumigil na lamang siya at pinilit ang sarili na buhayin ng bata. Hindi naman siya ganun kasama para ipalaglag ang walang muwang na bata sa loob ng tiyan niya. Kahit naman masama ang ugali niya, hindi siya isang baliw para pumatay. Kinaya niya kahit mag-isa na lang siya. Nag-asawa kasi ulit ang ina niya at tinangay ang kanyang ipon. Ngayon ay siya na lamang at ang anak niya ang namumuhay. Sa sobrang paghahangad niya, heto at siya'y kinarma. Bagay lang ito dahil sa sama ng kanyang ugali. Pero paano kaya kung isang araw, nagtagpo ang landas nilang muli ng lalaking bumuntis sa kanya? Sabihin kaya niya o itago na lamang dahil mukhang hindi rin naman siya nito naaalala? Hoy Tibor, yung wiring ng kuryente nyo, nung isang linggo ko pa sinabing ipaayos dahil nakalaylay sa daraanan, hindi mo man lang binigyang pansin. Sinabi ko na sa electrician yan kaya maghintay kami lang. Kailan pa aayusin? Kapag may nasagrian at natusta? Ano ba? Ang aga-agang iingay ninyo. Naisigaw niya at isang arinolang ihi ang itinapon sa bintana. Pambihirang Kay na to, walang kasing bastos. Hiyaw ni Aling Melang nang mabuhusan ng ihi ang mismong ulo nito. Kadire! Napahalakhak siya sa tuwa dahil sa inis ng kanyang kapitbahay. Si Tibor na tumatawa, bigla niyang binato ng arinolang walang laman. Manahimik ka dyan Tibor, ang aga-aga bangayin kayo ng bangayan. Pakasalan mo na lang kaya iyang si Aling Maling nang matapos na ang pagtatalo ninyong dalawa. Naisigaw niyang muli, parang Armalite ang bibig na walang preno. Napaka-demonyo mo talaga Kay, wala ka talagang respeto sa iba. Sigaw nito at tumingin sa kanyang dako. Aba Tibor, nahiya naman ako sa kaluluwa mo no? Sino ba ang mga walang respeto dyan? 6:00 pa lang ng umaga tapos sigawan kayo ng sigawan dyan sa baba. Ang anak ko tulog pa. Hala, layas, baka ako'y mabwisit ulit at tukadorang sunod kung iba to sa'yo. Sa ganitong lugar, hindi bagay ang mga taong mahihina dahil kapag mahina ka, babasta-bastahin ka na lang ng mga tao rito. Sa 2 taong paninirahan niya dito sa Pasig ay hindi lang iisang beses o dadalawa siyang naipatawag sa barangay. Abay inilalaban niya lang naman ang karapatan niya. Mali ba yun? Hindi siya si Kay Andy Malakas kung hindi siya malakas. Nakakabit sa pangalan niya ang salitang malakas kaya kailangan niyang patunayan iyon. Sa squatters area na ganito siya nabuhay ng 2 taon. Wala siyang choice kundi ang magtiis dahil kung hindi sana siya nabuntis, baka mayaman na siya ngayon. Yun nga lang ay natigil ang panguuto niya sa ibang mga matatandang mayaman nang siya ay mabuntis. Biglang umiyak ang bata sa tabi niya kaya pumihit siya sa gawin ng anak at ngumiti rito. Good morning my dear angel. How are you my little cutie pie ha? Magta-3 taong gulang na ang baby boy niyang ito. Matt Aiden Malakas ang ipinangalan niya rito. Kamukhang kamukha ito ng ama. Pero hindi na siya umaasa sa taong yun. Ilang beses niya noong kinontak pero hindi man lang ito sumasagot sa mga email, text and calls niya. Nagpakapal mukha na nga siya dun kay Darking para lang hingi ng impormasyon tungkol sa taong iyon pero wala pa rin. Kaya heto, hinayaan niya na lamang. Di bale, napakapogi naman ang anak niya kaya ayos lamang.
Mama, milk please. Okay, sweetie pie. Wait me here. Ipagtitimpla ka ni Mami darling. Sa ilang taon, ay nagawa pa rin niyang makasurvive sa hirap ng buhay dahil kahit papaano may naipon siyang pera sa bangko. Buti na lang talaga't hindi iyon nakuha ng ina niyang walang awa. Pero ngayong malapit ng mag 3 years old si Matt, pwede na siyang maghanap ng trabaho. Pwede na kasi itong dalhin kahit saan, tsaka marunong na rin itong mag-isip ng mga nais at ayaw. Marami na rin nasasabi, sa daldal nito, ikaw talaga ang magsasawa sa kakasagot sa bata. Natigil siya sa paglalagay ng gatas sa bottle nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Kay, si Liel to. Ang sabi ni Dark, nakauwi na raw si Wenzel Calder. Calder na lang, mas bagay yun sa ugali ng manyakis na yun eh. Eh anong balak mo? Wala, hayaan mo na ate. Isa pa, wala namang pakailam yun. At kung halimbawang magkita kayo, huwag nyo nang babanggitin ang anak ko ha. Dahil anak ko lang si Matt, sperm lang ang ambag ng buwisit na yun. Oo, nagkaayos na sila ni Liel. Pero hindi siya tumatanggap ng tulong sa babae kahit na anong pilit nito. Gusto niya kasing buhayin si Matt ng sarili niya lamang. Okay, kung yan ang gusto mo. Siya na ang nagbaba ng tawag at binilisan ng pagtitimpla ng gatas. Patungo na kasi ang anak niya sa kanyang paanan. Let's go, sweetie. Binuhat niya si Matt palabas ng inuupahang apartment. Aalis sila ngayon para mag-apply ng trabaho. At itong anak niya ang magiging lucky charm niya. Wala naman kasing tao ang hindi nagagwapuhan sa anak niya. Sa tuwing sasakay sila sa jeep, tricycle o sa tuwing maglalakad sa mga shopping malls, talagang pansinin ito dahil sa puti at sa natural na brown hair nito na hanggang balikat. Hindi niya pinagugupitan, tinitrim lang niya kapag hindi na pantay. Nangihinayang kasi siya sa shiny hair na meron ng baby boy niya. May namana naman ito sa kanya, yung labi at tenga, pero maliban dun, sa ama na nito nakuha. Hindi na talaga siya mangungulit doon dahil kahapon lang pumasok sa isip niya na paano kung malaman ito at hindi naman siya mahal, di kukunin ng anak niya. Maglalaban sila sa korte at dahil mahirap at wala siyang sapat na pera, mapupunta kay Calder ang baby niya. Hindi na. Kahit na hindi nito malaman na may anak sila ayos lang, basta sa kanya ang baby niya. Kahit mahirap, kayang-kaya niya iyon, basta nasa tabi niya ang kanyang lucky charm. Okay. May lakad ba kayo ni Matt? Binaba niya ang bata at hinawakan ito sa kamay. Nasalubong nila si Benji na kung minsan maayos namang kausap, tapos kung minsan nakikita niya na may hila-hilang lata. Siguro kung may maintenance na gamot ang binatilyong ito, gagaling sa pagkabaliw, pero imbis iyon ang unahin ng mga magulang, bingo ang inuuna. Malamang, nakabihis di ba? May nakabihis ba ng panglakad kung bibili lang ng toyo sa tianggi ni Tessa? Napangiwi ito at tumaas ang isang kilay. Alis, nagiinit ang ulo ko sa'yo. Puntahan mo doon ang nanay mo sa bingo at tabalahin para matalo. Sa mundong ito, hindi sasapat na mabait ka. Hindi sasapat na mapagbigay ka. Na mabuting tao ka. Na maawain ka. Alam mo kung bakit? Dahil kadalasan, inaabuso ang mga ganoong klase ng tao. Kaya kung siya ang tatanungin, ayos na sa kanya ang ugali niya. Mabait naman talaga siya. Sadyang ayaw niya lang na kinakaawaan ng iba. Ayaw din niya ng plastik at bait-baitan. Ang ganitong ugali ay mainam para alam nila na galit siya. Alam nila na siya ay mataray. Alam nila na siya ay suplada. Alam nila na impakta siya. Mabuti na yung alam nila. Manong, sa Liberty. Anya sa tricycle na huminto. Sa North? Ay, sa San Francisco, California, Manong. Kaya mo ba kaming dalhin doon ng anak ko? Abay kung kaya, sige doon na ho kami. Napakamot ito ng ulo. Iisa lang naman ang Liberty dito sa Pasay. Nakakainis. Alam na nga nito kung saan itatanong pa. Abay sobra naman yun. Magkano ho? 50. Abat sobra-sobra naman yan. 30 lang ang pera ko eh. Sige, ayos na yan. Ay, teka 20 na lang pala ang natira. Aniya, habang dumudukot sa wallet. Grabe namang buhay to. Akin na nga't baka maging 10 na lang yan. Tsaka hinablot ang 20 pesos na papel na kanyang hawak. Natawa siya nang pumaharurot ang tricycle. O anak, nakatipid tayo. Ang galing ni Mami diba? Discarding pang malakasan ni Mami na laging umuubra. Aniya tsaka binuhat si Matt papasok sa gusali. Anak mo? Ngumiti siya tsaka tumango. Napakagwapo naman niya. Nagagalak talaga ang puso ni Kay sa tuwing pinupuri o napapansin ng anak niya. Mag-a-apply ka rin?
Tanong niya habang nakaupo sa kandungan niya ang bata. Oo, fresh grad lang ako kaya medyo kinakabahan. Pilit itong umiti. Medyo halata niya ngayon. Pero siya hindi naman. Sanay na rin kasi siya sa mga ganitong klase ng mga pag-a-apply. Nakapag-manager na rin siya, assistant of the president, at kahit ano namang posisyon kaya niya. Kahit nga janitress, kakayanin pa rin niya iyon kung wala na talagang bakante. Huwag kang kabahan. Sino ba sila para kabahan ka? Be confident to yourself dahil kung kinakabahan ka, I assure you, wala ka talagang pag-asa. Anya tsaka tumayo dahil nakatakbo na si Matt. Hey baby, wait for me anak. Bigla itong pumasok ng elevator at kahit napakabilis niya, hindi niya naabutan ng bata. Napahiyaw siya sa inis. Ang kulit-kulit din kasi ng anak niya. Akala mo ay behave, pero kapag hindi ka nakabantay, siguradong mawawala itong bigla sa paningin mo. Kagaya na lang nito, kung sa mga mall din sila ay kailangan matindi ang hawak mo o pagbabantay mo. Dahil sa isang kisap mata mo lang, siguradong nawala na ito sa paningin mo. Ang hirap talaga sa mga ganitong toddler. Mas lalo na at lalaki, parang wala itong kapaguran at pagtulog lamang talaga ang pahinga nito. Ano ba? Bumukas ka na! Kung pwede lang talagang wasakin itong elevator para bumukas, ginawa na niya agad. Sa 24th floor ang palapag na tinigilan ng anak niya, kaya iyon ang kanyang pinindot. Kinakabahan siya, baka kung saan na iyon napunta. May mga nakakasabay si Kay, pero hindi niya iyon pinapansin. Pero sa bawat palapag na tumitigil ang elevator, ay mas lalong nagsisiksikan sa loob dahil sa dami ng pumapasok. Para tuloy silang sardina sa loob nun. Nakahinga lang siya ng maluwag nang makalabas na. Miss, may nakita ka bang bata na nakamaong na kulay gray at naka-polo shirt ng red? Naka-high cut leather shoes na brown? Wala po, pasensya na. Inilibot niya ang mga mata sa buong paligid. Bawat cubicle na madadaanan ay kanyang sinisilip dahil baka naroon si Matt. Pero halos maubos na niya ang mga cubicle doon ay wala man lang siyang makitang Matt. Kung pwede lang talaga kitang ibulsa anak, ginawa ko na sa sobrang likot mo. Naibulong na lamang niya sa sarili. Oh, bakit? Titingin-tingin ka dyan. Bawal bang magsalita ng mag-isa? Nang may mapansing nakatitig sa kanya, pinandilata niya ito at agad na pinagsabihan. Nayuko tuloy ang lalaki at mabilis na kumaripas. Teka, hoy, may nakita ka bang batang lalaki na ganito katangkad at mahaba ang buhok na brown? Pero agad rin niyang tinawag ng medyo malayo na ito. Nakita ko sa opisina ni Sir. Doon pumasok ang bata. Anak mo? Ay hindi, asawa ko. Umarko ang kilay nito. Ayan, kung ano-ano kasi ang ginagawa, hindi man lang binabantayan ng anak. Abat, itinaas niya ang kamay niya. Diyan ka na nga, nagtatanong tapos maldita. Ani mo'y natakot na tamaan ng palad niya kaya mabilis siya nitong tinalikuran. Talagang mahaba-habang pasensya ang kanyang iniukol. Lalo na sa anak na sobra ang kakulitan. Kailangan iyon para hindi siya tubuan ng uban sa edad na 26. Kung hindi lang talaga niya mahal ang kanyang anak, abay naipamigay niya ng matagal na. Nang makita ni Kay ang CEO's office, marahan siyang kumatok. Inayos niya ang tayo at sarili. Formal attire ang suot niya dahil nga mag-a-apply ng trabaho. Isang dress na mahaba ang manggas na hanggang siko. Plain lang iyon na may botones ang bandang harapan. 2 sa 3 botones ang nakasara. Medyo hindi siya makahinga kaya ganun. Hindi naman nakikita ang cleavage niya kaya ayos lamang. Muli niyang itinaas ang kamay para sana sa susunod pang katok. Ngunit hindi na naglapat sa pinto ang kamay niya dahil bumukas yun. Matt, oh God, nakita rin kita sa wakas. Batang agad niyang tinitigan. Hindi niya malang sinulyapan ng may buhat rito. Bakit ba? Si Dark lang naman yun. Mami, may hawak itong lollipop nang ibigay sa kanya ng lalaki ang anak niya. Salamat. Aniya kahit hindi iyon bukal sa kanyang kalooban. He is a smart kid. Dapat ay... Manahimik ka, Darking. Wag mong babanggitin ang mga ganyang bagay kapag nasa harap ka ng... Hey, cut it out. Nakakarindi. Umarko ang kilay nito. Hindi man lang ito nagbago. Kung ano ang muka at tindig nito nang huli niyang makita, ay eto pa rin si Dark hanggang ngayon. Mas naging pogi pa nga kung tititigan niya ito. Hindi halatang may 3 ng anak. Sa bagay, alaga ng asawa kaya siguro ganun. Mabuti pa yung hudyong ito masaya sa buhay may asawa. Siya kaya, kailan naman? Siguro kapag hindi na siya napapagod kakahabol sa anak niyang to.
Ikaw pang may ganang magalit ng ganyan, gayong ikaw itong nagsasalita ng kung shut up. Madiin itong usal. Kahit noon pa, talagang ayaw ni Darking ng masyadong mabunganga. Ugali na kasi ni Dark ang pagiging iritable, lalo na kapag masyadong maingay. Dapat alisto ka sa anak mo dahil masyadong mautak. Alam niya kung saan pupunta kapag nawawala. Yun ang sasabihin ko. Ano bang mga kahibangan ng pinagsasasabi mo? Eh di fine, anya rito. Bye tito. Nagulat siya nang kawayan nito ng anak niya. Bye young man. Ngumiti si Matt at ngumiti rin ito, kaya natulala siya ng slight. Hoy, hindi siya in love, tsaka hindi talaga pwede dahil alam niyang in love ito sa asawa. Tsaka kung mai-inlove man siya, hindi kay Dark dahil salungat ang kanilang ugali. Baka 1 linggo pa lang silang kasal, nagpaanal na agad. Tahimik kasi ito at seryoso, habang siya ay kaya niyang makipagbasagan ng mukha sa kapitbahay. Siya nga pala Dark, mag-a-apply ako ng trabaho. Tanggapin mo na ako agad ha? Lumingon siya at sinabi iyon pero hindi man lang siya sinagot. Tinalikuran lang at pinagsarhan ng pintuan. Wala talagang modo, kagaya ng kaibigan nitong hayop. Ikaw ha? Why did you run ha? Ang bilis-bilis na mga paamong yan, ang iiksi naman. Anya at pinalo-palo ng mahina ang binti ng anak niya. Mommy? Yes. Do I have a father? Natigilan siya sa tanong ng anak niya. Why did you ask, baby? Kinabahan siya bigla dahil hindi naman ito nagtatanong ng ganun. Ngayon pa lamang. Tito told me, may daddy daw po ako. Kulang na lamang ay balikan niya si Dark sa opisina at bulyawan. Mabuti na lang at nakasakay na sila ng elevator. Dahil kung hindi, babalikan niya talaga ang taong yun. Sinabi na nga niyang wag sabihin, tapos sinabi pa sa bata. Napakawalang ya talaga. Is that true, Mami? Oh hey, may tumatawag kay Mami. Wait lang anak ha. Ibinaba niya ito at kinuha ang cellphone sa dalang shoulder bag. Kahit siguro si Matt kakasya dito. Sa laki ba naman nun? Lahat na yata ng mga kailangan ng baby niya dala niya sa iisang lagayan. Wala, hindi naman nag-ring ang phone mo Mami. Napangisi siya doon. Oo nga naman, nang uto siya pero hindi tumalab. Nasaan si Daddy Mami? Mukhang wala na siyang magagawa kundi sagutin ng anak niya. Hay nako anak, nawawala Hahanapin pa ni Mami at kapag nakita ko, sasabihin ko sa iyo, okay? Umarko ang kilay nito. Kalalabas lang nila ng elevator at pabalik na kung nasaan sila nakaupo kanina. Why? Hindi niya po ba alam na magbasa? Ha? Bakit? Nagtataka niyang tanong. Kasi Mami, kung knows niya how to read, hindi po siya mawawala. Oo nga naman, pero hindi naman bopulos ang daddy ng anak niya. Bastos nga lang. Miss Kay, pagdating niya agad doon ay may lumapit na babae. Ang taga-interview ata yun. Wala na rin ang mga kasama niya sa pila kanina. Mukhang umalis na't siya na lamang ang natira. Yes, ako nga. Ang sabi ni Sir, sa Golden Harvest ka daw po magre-report. Nagtataka siya. Saan naman yun? At tanggap na siya kung ganun. Hired na ako? Ngumiti ang babae. Yes ma'am, pero ang sabi po, sa Golden Harvest po kayo magre-report sa Lunes. Saan naman yun at anong kumpanya yun? Sa Makati po ma'am, kay Mr. Calder po na company. Hindi na miss, hindi na pala ako nag-a-apply. At pakisabi dyan sa boss mo na kapag nakita ko siya, sasampalin ko siya gamit ng takong ko. Anya rito, nakita niya pa ang panlalaki ng mga mata ng babae dahil sa gulat sa kanyang mga sinabi. Ngunit who cares? Basta nanggigigil talaga siya. Tsaka niya binuhat si Matt paalis ng gusaling iyon. Matapos nila sa Liberty na kumpanya ni Darking, diretso na si Kay at ang anak niya sa supermarket. Kaunti na lang kasi ang gatas at diaper ng kanyang baby. Hanggang sa pagpasok nila ng lugar, naiinis pa rin siya. Hindi na kasi dapat nangingialam ang Dark na yun Sarili na niyang diskarte kung papaano mabubuhay at hindi kailangan si Wenzel Calder na yun. Noon, pero nang maisip ang mga bagay-bagay, nagbago na ang kanyang isip. Kung kukunin lang din sa kanyang baby niya, di bali nang walang ama ang anak niya. Di bali nang mahirapan siya kaysa malayo sa bata. Kahit napakakulit nito, mahal na mahal niya pa rin ito higit kanino man. Basket lang ang kinuha niya dahil kaunti lang naman ang kanyang bibilhin. Plastic basket sa kanan niya at si Matt ang nasa kaliwang kamay niya.
Hindi pwedeng bitiwan at baka maghabulan na naman sila. Tsaka hindi ito pagmamay-ari ni Dark para malaman ng bata ang mga lugar na dapat puntahan ng bata. Mami, I want that. Sabay turo sa malaking Nova. No, hindi pa pwede sa'yo ang mga ganyan anak. That one, Mami. Muli niyang tiningala ang itinuturo nito. Hindi pwede. Mga junk foods yan. Walang maidudulot na mabuti ang mga yan. Nakakapangit pa yan anak. Gusto mo bang maging like her, Mami? Dugtong nito. Lumingon siya kung saan nakaturo ang hintuturo ng anak niya. At gano'n na lang ang gulat niya na may isang matangkad na babae sa likod nila at mataba ito at maraming hawak na cheese curls. Marami itong pimples at nakasalamin. Nakatingin ito sa kanya at halatang narinig ng babae ang sinabi ng kanyang anak. Agad niyang ibinaba ang kamay ni Matt na nakaturo sa direksyon nito. Sorry, hindi ko alam na may pangit tao sa likod ko. Pilit siyang umiti at binuhat si Matt para makalayo sila agad. Para kasing lulunukin siya ng buo ng babae sa klase ng titig. Hay naku naman, mukhang ang ugali ni Matt ay namanan nito sa kanya. Anak naman, mapapahamak ako sa'yo niyan eh. Huwag ganun. That's bad, baby. Sabi mo, Mami, pangit. Mahina nitong usal. Oo nga, pero wag mo namang ituro. Bigla itong natawa. And why? Tito Dark said, para daw po ikaw dragon eh. I think he's right, Mami. Wala na siyang nagawa, kundi ang mapangiti na lang din. Sa ilang minutong nakapasok sa office nito ang anak niya, ang dami ng alam ng bata. Baka pati masamang ugali niya sinabi rin ito. Wag lang talaga, dahil sasampalin niya talaga ng takong ng sapatos niyang hudyong yun. Oras na may nalaman siya na kung ano. Nasa canned goods section na sila. Abala siya sa pagpili ng mga dilata. Matt, stop it. Pigil niya nang pilit kumawala ito sa kamay niya. Mommy, please. No, bakasan ka na naman tumakbo. Promise, I won't. Promise? Opo, promise. Sabay taas ng kaliwang palad, may dala pang pagtango, tsaka ngumiti kaya kanyang binitiwan. Hindi nawawala ang atensyon niya sa anak. Pinauna din niya ito para makita niya. Hindi naman ito tumakbo, pero lumiko sa kaliwang bahagi ng canned goods kaya sinundan niya. What's your name, baby? Ang gwapo-gwapo mo naman. My name is Matt. Anito tumigil siya sa paghakbang. Ay, ang cute. Sana may pamangkin akong katulad mo. Wika ng babae na sa banta niya, nasa edad 20 o 23 na. Hey, Calder, look at this baby. He's so cute. Parang ikaw nung 3 years old. Biglang sumikdo ang puso niya nang mula sa unahan, lumapit ang nakatalikod na lalaki na siyang iniiwasan niyang makita. Bigla siyang umatras upang itago ang sarili sa mga nakadisplay roon. Diba? Seryosong nakatitig si Calder sa anak niya habang siya parang sinisilihan ng puwitan dahil hindi talaga siya mapakali sa kinatatayuan niya. Paano ba to? Anong plano mo, Kay? Pagganahin mo nga yung utak mo. Bulong niya sa sarili. Ano ba? Nasanay siyang ganun eh, na kinakausap ang sarili sa tuwing nagpapanik. Seryoso nitong usal. Sana meron din tayong baby na ganito sa bahay, di ba? Sa narinig niya, tila may parte ng puso niyang nasaktan. Ibig bang sabihin, asawa o GF nito ang magandang babae na nakahawak sa braso ng anak niya? Bumaling ito sa bata. Matt, may kasama ka ba? Nasaan ang magulang mo? Yung mommy or daddy mo? Asan sila? Tumingin ang bata sa gawin niya, kaya umatras siya upang hindi siya makita ng bata. Deads na talaga siya nito. Wala akong daddy. Si mami ko nandun sa other side nito. Narinig niya yun. So gusto mo bang samahan ka namin papunta sa kanya? Hindi po. Kita mo, magkatulad talaga kayo magsalita at magkamukha kayo, Calder. Namamanghang usal ng babae. Siguro asawa ito ng lalaki. Kaya siguro hindi ito interesado sa kanya noon dahil may iba itong gusto. But it's fine. Hindi naman siya naghahangad ng katulad ng lalaking yun. Kung noon oo pero ngayon never mind. Lalo na at natatakot siyang malaman ito na may anak sila. Kuya, sandali lang. Nang may dumaang lalaki ay pinahinto niya ito. Bagger ata iyon na nagtatrabaho din sa supermarket dahil sa suot na t-shirt na orange. Bakit po, ma'am? Sumilip siya sa dako ng anak niya. Kuya, pwede bang kunin mo yung anak ko sa mga taong yun? Sige na, bibigyan kita ng 200.
Nagliwanag ang mukha ng lalaki. Sabihin mong pamangkin mo at isinama mo lang dito kasi walang nagbabantay. Pero, sige na naman, hihintayin kita rito. Huwag ka na ring magtatanong basta sabihin mo lang na ganun. Sige na. Utos niya rito. Nag-aalangan pa sana pero sumunod pa rin naman. Mula sa pwesto niya, sumilip siya sa unahan. Ganun ba? Okay, sige. Napangiti siya nang binuhat ng bagor ang anak niya. Bye, wika ng babae, habang si Calder ay nakatitig lang at nakangiti sa anak niya. Saglit siyang natigilan. Mukhang hiyang ang taong yun sa abroad dahil mas kumisig ito at magkasing laki na rin nga yata ng katawan si Dark at si Calder. Namumutok ang muscle sa suot na long sleeve. Mommy! Agad siyang napasenyas na tumahimik. O heto, sabay abot ng 200 sa bagor. Salamat po ma'am. Salamat din. Anya tsaka kinuha ang palad ni Matt at mabilis na umalis doon. Mami, bakit? Anong bakit? Di ba sabi ko, don't talk to strangers? Bakit ka nakikipag-usap doon sa mga tao kanina? Next time anak, wag mo nang uulitin yun, okay? Answer me, Matt. Yes, Mommy. Mahina nitong sagot. And what's that sad face, ha? Galit po ba ikaw? No, I'm not. I'm just worried, okay? Hindi ako galit. Nag-aalangan pa siya kung pipila sa counter o hindi na dahil baka mahuli sila. Pero nang maalala ang face mask sa shoulder bag at ang sunglasses ay isinuot niya yun. Narito na lang din sila kaya pipila na lang din siya. Tsaka isang customer na lang ang nauna bago sila. Hello Matt, nandito ka pa pala. Pero bigla na naman siyang kinabahan nang marinig ang boses ng babae. Ito ang babaeng kausap ng anak niya kanina. Hindi siya lumingon. 843 lahat, ma'am. Kinuha niya ang wallet ng tahimik. Siya ba ang mami mo? Nakita niyang tumango ang bata. Tahimik lang siya. Walang salitang lumalabas sa bibig niya. Kailangang pigilan dahil nasa likod lamang niya ang siraulong ama ng anak niya. Ma'am, baka humay 43 na lang ho kayo para 200 na lang po yung ibigay ko. Wika ng cashier at umiling siya. Baka ho meron. Sabi na ngang wala Bakit ba hindi mo nalang ibigay ang sukli ko? Nangihingi ka pa ng 43, sobra-sobra na nga yung 1,000. Ibigay mo na. Ang dami pang kuda. Nagmamadali ako miss kaya bilis. Ani mo'y natulala ng saglit ang cashier pero inabot pa rin ang sukli niya. Ayan, salamat. Aniya tsaka lumingon, pati yung babae sa likod ay natahimik din. Umaasa siya na naroon si Calder pero wala kaya talagang abot langit ang kanyang pasasalamat. Kamuntik patuloy siyang nahuli. Yun kasi talaga ang kinaiinisan niya sa lahat. Umiling na nga siya, ibig sabihin nun ay wala. Tapos magtatanong pa ulit. Sa mga ganitong bagay, napakaikli lang talaga ng kanyang pasensya. Lalo na kapag nagmamadali siya. Hindi talaga siya mabait, okay? Kaya kung huhusgahan siya ng iilan, ay ayos lang din. Dahil ano ba ang pakailam niya? Ipinapakita lamang niya ang talagang ugali na mayroon siya. Hindi siya isang bait-baitan. At hindi niya kayang maging ganun. Kung ano ang nararamdaman niya, ipinapakita niya iyon. Mabilis niyang hinila si Matt palabas ng supermarket. Hindi niya alam kung nasaan ang Calder na yun. Mabuti nga iyon para hindi sila magkitang dalawa. Hanggang sa pagbabantay ng masasakyan ay naka-face mask at sunglasses siya. Hindi niya iyon tatanggalin hanggat hindi sila nakakauwi ng bahay. Lalo na at may posibilidad na magkasalubong sila ng governor na manyakis na iyon. Mami, gutom na po ako. May tricycle na papalapit kaya pinara niya iyon. Sandali lang anak. Maraveles manong, sambit niya, tsaka ibinaba ang mga dalang plastic bag na may tatakpan ng supermarket kung saan nila iyon nabili. Nang makapwesto, doon na lamang niya kinalong si Matt at kinapa ang bottled milk nito sa dalang bag. Binigay niya sa anak at agad namang isinuksok noon sa bibigang tsupon. Are you sleepy? Tumango ang bata. Sige, matulog ka na. Oo, naawa siya kay Matt dahil wala itong ama. Pero mas nakakaawa ito kung ang ama nito ay may iba ng pamilya. At may posibilidad din na magkagulo sila ni Calder oras na nagtangka itong kunin ng anak niya sa kanya. Hindi siya papayag. Siya ang naghirap. Siya ang naghirap ng 9 na buwan at naghirap mag-alaga para lang lumaki ito ng ganito. Tapos kukunin lang din sa kanya. Mas nadagdagan pa ang takot niya nang malamang may babae na pala itong mahal. Masasaktan ng anak niya.
at ayaw niya iyong mangyari. Pagtigil ng tricycle ay tulog na si Matt kaya hindi niya na ito ginising. Kahit mabigat, binuhat niya ito palabas ng sasakyan tsaka binuhat ang pinamili nila. Noon nahihirapan pa siya sa isang plastic na grocery. Ngayon ay wala nang binatbat ang mga iyon sa lakas ng kanyang braso. Talaga nga naman, kakayanin mo ang lahat alang-alang sa anak mo. Kay, anak? Natigilan siya nang mula sa unahan, lumapit ang kanyang nanay. Bakit ito narito? Ano naman ang kailangan ng makati niyang ina? Siguro ay nabugbog na naman ang asawa dahil may pasa ito sa muka. Kasalanan din naman kasi nito. Sinabihan niya na noon na wag nang sumama sa lando na yun pero sumama pa rin. Ano na naman, Nay? Wala akong pera. Diretsong usal niya rito. Bakit nagtitiis pa rin kayo dito ng anak mo? Bakit hindi mo sabihin sa ama ng bata na may anak kayo? Sinundan siya nito nang tinalikuran niya ito. Wala ka nang pakialam, Nay. Bakit ako ang pinoproblema ho ninyo? Yang lando ang problemahin ninyo. Aniya habang naghahanap ng susi sa dala niyang bag. Akin na si Mata ko nang magbubuhat. Huwag niyo hong hawakan. Banta niya. Wala siyang tiwala sa ina niya. Kahit kasi nanay niya ito, wala talaga itong kwenta. Malay ba niyang itakbo nito si Matt at muling dalhin doon sa mansyon ng mga Beckham? Dahil minsan noon na pinabantayan niya ito sa ina, ay talagang dinala ng nanay niya si Matt sa mansyon. Mabuti na lang at naabutan niya. Alam naman kasi niya ang habol nito. Walang iba kundi pera. Ganyan ka na ba sa akin? Ako pa rin ang ina mo, Kay. Oo, Nay. Nanay kita. Pero hindi ka nagpakananay sa anak mo. Ni kay ate nga nagawa mo siyang ibenta eh. Baka ho ako, ibenta nyo rin. Kasi wala na rin kayong pera, di ba? Iba naman si Liel. Hindi ko siya. Oo nga. Pero itinuring kang ina ni ate. Pero anong ginawa mo? Buti at napunta si ate kay Dark. Paano kung hindi? Ngayong wala na si ate, ako naman ang pagdidiskitahan mo. Nang makapasok ay sumunod din ang kanyang nanay. Sabihin mo na kasi sa ama ni Matt ang totoo para hindi na kayo mahirapan. O kung gusto mo ako nang magsabi. Subukan mo, Nay. Subukan mo lang talaga. Hindi na napigilan ni Kay ang galit. Bakit ba ha? Ibinaba niya si Matt sa kama at pinaandar ang electric fan tsaka lumabas ng silid. Bakit ba? Bakit ba, Nay? Paano kung kunin niya sa akin si Matt? Paano ko sasabihin kung may asawa na siya? Paano ko sasabihin kung hindi naman ako sigurado kung tatanggapin niya ang bata? Eh di sustento niya. Tiyak. Lumayas ka na, Nay. Sabi ko na nga ba eh. Pera-pera lang talaga ang kailangan mo. Pwes, hindi ko sasabihin kahit na kailan. Bahala ka. Pero sasabihin ko kay Governor na may anak kayo. Nay, wag ho ninyong hintay na makalimutan kong ina ko kayo. Subukan mo lang, Nay. Subukan mo lang talaga. Sigaw niya, tsaka ito pinagsarahan ng pintuan. Maaga pa lamang ay gising na si Kay. Kailangan kasi niya ulit mag-apply ng trabaho. Dahil ang in-applyan niya kahapon ay talagang walang kwenta. Asawa nga sana ito ng stepsister niya na akala niya ay makakatulong sa kanya. Ngunit hindi naman nakatulong. Nagbigay pa nga sa kanya ng problema. Galit yun sa mga mabunganga, pero grabe rin kung makapagkwento sa anak niya. 5:00 nang mag-init siya ng tubig. Nagsalang na rin siya ng kanin sa rice cooker. May natira pang adobong baboy kagabi. Iinitin niya na lamang. Kailangan niya nang maghanap ng mapapasukan dahil kakaunti na lamang ang perang naipon niya. Sa ilang taon ba namang puro na lang labas ang pera at walang pumapasok, talagang mauubos. Mabuti nga at umabot pa ng taon. Sobra-sobra ang pagtitipid niya na iyon sa sarili. Kung noon, kumpleto pa siya sa mga skincare. Ngayon ay hindi na nga siya nakakapag-makeup ng maayos kapag umaalis. Lipstick na lang at foundation ay nakukontento na siya. Samantalang noon, halos hindi siya maalis sa harap ng salamin. Ma-perfect lamang ang kanyang ayos. Iba na talaga kapag may anak na. Nakukontento na lang kung ano ang meron ka. Habang nakasalang ang sinaing, naligo na nga siya. Tulog pa naman si Matt kaya't makakagalaw siya ng maayos. Dahil kapag gising ito, talagang hindi siya mapapakali dahil sa sobrang kalikutan. Siniguro muna niyang tulog ito bago tuluyang pumasok ng banyo. Hindi pa naman kumukulo ang tubig kaya maliligo na muna siya bago siya magkape. Masyado nang naghihirap ang sitwasyon niya pero ni minsan hindi niya sinisisimat sa lahat ng ito dahil unang-una ito talaga ang nagbibigay sa kanya ng swerte. Sarili niya ang talagang may kasalanan dahil kung hindi sa kalandian niya, hindi sana siya mabubuntis.
Pero kung hindi rin dahil sa kapusukan niya, hindi rin siya magkakaroon ng math. Ang gulo ng kanyang isipan. Nakapagsabon na si Kay, pakanta-kanta pa siya habang nasa loob ng CR. Pero natigil iyon dahil sa tili ng isang bata. "Mommy!" Nakalabas siya nang biglaan na walang suot na kahit na ano at may sabon pa ang buong katawan dahil sa hiyaw ni Matt. Dediretso sana siya sa kwarto nang muling tumili si Matt at galing iyon sa kusina. "Mommy! Matt!" Para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang makitang nakahandusay si Matt sa sahig at hawak ang binti nito. "Diyos ko anak!" Parang gusto niyang maiyak nang makitang ito ay napaso. Mukhang pinilit inabot ng bata ang takuri at ito ay nahulog. Hindi niya alam ang unang gagawin. Parang nagrambol ang mga ideya sa kanyang isipan. Dahil simula naman kasi noon, hindi pa ito naaaksidente dahil bantay sarado niya. "Stay there. Anak, sandali lang si Mami. Sandali lang baby." Mabilis niyang kinuha ang tuwalya sa banyo at itinapis sa katawan niya. Tsaka niya binalikan ng anak na patuloy na umiiyak. Buong kaliwang binti nito ang napaso dahil doon direktang natapon ng tubig mula sa takuri. "Mommy, it hurts. Mommy, help me, Mommy." Parang gusto niyang matulala pero dahil sa matinis na tinig ni Matt, lagi siyang natatauhan. "Colgate," ang sabi ng iba, nakakapagbigay daw iyon ng kaginhawaan sa may paso. Kaya agad niyang kinuha ang Colgate sa lababo at iyon ay nilagyan. Pulang-pula ang binti nito at pati hita ay meron din. Nakadiaper lang kasi ito at sandong puti, kaya walang proteksyon ng kalahating katawan. Umiiyak ang kanyang baby, kaya tumulo na rin ang mga luha niya nang hindi niya napapansin. "Mommy!" At patuloy na iginagalaw dahil sa sakit, kahit siya ramdam niya iyon sa tinig pa lang ng anak niya. "Shh, oo ito na anak. Ginagamot na ni Mommy ha, sandali lang. Stop crying baby please." Ngunit mas lumakas pa nga iyon lalo. Hindi niya na alam ang gagawin nang biglang tumunog ang cellphone niya sa ibabaw ng mesa. Pinindot niya ang answer at niloud the speaker. "Kay, magandang." "Ate, tulong. Si Matt ate, napaso siya. Ang laki ng paso niya ate." "Ano? Saan? Sa bahay mo?" "Oo." Napaiyak na rin siya. Sige, pupuntahan ko kayo dyan. Hintayin niyo ko ha." "Ayusin mo siya, dadalhin natin siya sa hospital." Wala na siyang ibang nagawa kundi ang yakapin ng 3 taong gulang na anak dahil sa pag-iyak nito ng walang humpay. "Your son is safe now." Nakatulog lang siya pero magigising din yan. 3rd-degree burn ang pinsala ng paso ng baby mo. Kaya kailangan talaga itong mabigyan ng mataas na dosage ng gamot dahil masyadong napinsala ang skin cells ng bata. At dahil bata pa, kaya masyado pang malambot ang balat dahilan para umabot ng 3rd degree ang paso niya. "Ano ho? Pero..." "Wala kasing proteksyon kahit pajama o short ang anak ninyo. Mabuti na nga lang at may diaper at hindi nalapnos ang bagay na iyon sa kanya." Napayuko na lamang siya sa sobrang awa sa anak niya. Wala rin siyang ibang sisisihin dito kundi siya mismo. Pero ano pa ang magagawa niya? Nangyari na. Wala rin namang may gusto nito. Hinagod ni Liel ang likuran niya. "Don't worry. Matt is a brave kid. Alam kong kayang-kaya niyang makasurvive sa nangyaring ito. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa gastos sa hospital." Kahit papaano, nahimasmasan siya dahil wala na kasi siyang pera at kapag ginamit pa niya ang huling perang natitira, baka wala na silang budget hanggang sa makahanap siya ng trabaho. Nasa labas si Darking na asawa ni Liel. "Kung gusto mo, doon na lang muna kayo ni Matt sa mansyon. Ang tagal ko na kasing gusto kayong ilipat, ikaw naman itong ayaw." "Hindi na ate, pasensya ka na't naabala pa kita. May anak ka rin na naiwan. Pwede na kayong umuwi ni Dark, ako na lang dito." Nangihina niyang sambit. "Nonsense, hayaan mong tulungan kita." "Tulungan? Wala naman akong ginawang mabuti sa iyo eh, kaya hindi ako karapat-dapat na tulungan." Medyo madiin ang pananalita niyang iyon. "Oo noon galit talaga ako sa inyo Kay, pero hindi naman habang buhay galit ako sa iyo. Sa inyo. Dahil kahit naman hindi ko kayo tunay na pamilya ni nanay, itinuturing ko pa rin kayong pamilya. Kaya nga lagi kitang pinipilit na tumira na sa bahay na pinagawa ko para sa inyo. Ikaw lang talaga ang may ayaw. Dahil ba dyan kaya ayaw mo?" "Oo, syempre. Masyado na ako naging perwisyo sa'yo noon. Kaya nakakahiya namang tanggapin ko pa yun." "Saan na lang ang hiya ko, diba?" Natawa si Liel. Napakaganda nito. Halatang alagang-alaga ni Dark. Kahit 3 na ang anak ng mga ito,
Hindi man lang nababawasan ang ganda ng Ate Liel niya. Habang nagkakaedad, mukhang mas nagiging bata pa nga lalo. Naiinggit siya. Sobrang naiinggit. Pero magkaiba kasi sila ng sitwasyon ni Liel. Si Liel ay mahal ni Darking. Siya kaya lang naman siya nabuntis dahil pinasok niya si Gob sa guest room. Kung saan ito nagpapahinga noon. Tapos kinabukasan wala na daw maalala ang hayop. Abay, anong akala nun? Nananaginip? Habang ginagawa nila ang bagay na iyon? Ang sagwa ng ugali. Yun lang ba ha? Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako marunong magtanim ng galit, Kay. Parang nabunutan siya ng tinik. Simula kasi noon, hindi na siya halos nakikipag-usap kay Liel dahil sa hiya na rin. At ayaw na rin niya itong guluhin pa kaya ayaw niya talagang nagpapatulong rito. Hindi siya kagaya ng ina niya na basta pera. Kahit ano ay handang gawin. Mahiya pa naman siya sa sarili. Sweetheart, lalabas lang ako. Napalingon sila ng sabay nang bumukas ang pintuan ng private room na yun. Why? Calder texted me. May importanteng ibibigay, I think. Nanlaki ang mga mata niya. Dito talaga sa hospital, Darking? Outside, not here. Nito. Ate, muling bumaling si Liel kay Darking. Mukhang alam nito kung anong ibig sabihin ng tawag niya. Huwag kang magsasalita. Kapag nalaman ko sa labas ka matutulog mamaya. What? Okay, fine. Please, hayaan mo na sila, okay? Huwag ka na mangialam. Wika ni Liel. Hindi na sumagot si Dark. Tumalikod dito paalis. Kahit papaano nabawasan ang kanyang alalahanin. Bakit ba ayaw mo malaman niya? Baka kunin niya sa akin si Matt. Ayokong mangyari yun. At isa pa, may asawa na yata siya. Namilog ang mga mata nito. What? Paano mo naman nasabi? Nakita ko sila sa supermarket kahapon. Nakausap pa nga ng babae si Matt. Hindi ito sumasagot at nakikinig lamang. Ayun, mukhang may asawa na si Calder. No way. Paano magkakaasawa yun? Ikagagaling lang nun abroad. Alam mo kasi, nag-resign si Calder sa pagiging governor at umalis ng bansa dahil sa sakit. I think he has an amnesia or something. Pero ang sabi ni Darking, epekto daw yun ng bawal na gamot sa katawan nito. Kaya hindi na nito naaalala ang nakapaligid rito. Mukhang na-addict rin kagaya ni Dark. Mabuti at natapos na yun. Nagparehab ata abroad ng 1 taon. Then bumalik after 3 years. Yun ang narinig ko. Hindi kasi pala kwento si Dark kaya kaunti lang ang alam ko eh. But now I think he is totally fine. Napalunok siya ng sariling laway. Adik, kaya ba hindi siya nakikilala ng damuhong iyon noon? Mas dapat pala niya itong iwasan dahil baka balatan siya ng buhay ng taong yun. Pero it's up to you naman kung ayaw mo. Mukhang tama ka din dahil may posibilidad ang mga iniisip mo. Hindi rin kasi ako sigurado. May kumatok sa pintuan. Ako na. Ani at tumayo para buksan kung sino man ang nasa labas ng pintuan. Hay, para siyang biglang natuod nang bumungad ang nakangiting mukha ni Calder sa harapan ng nakaawang na pintuan. Anong ginagawa nito rito? Paanong... Nang makita si Calder na nasa pintuan ng private room, agad siyang lumabas upang hindi na ito dumiretso sa loob. Sobra ang kaba niya sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Tila natakot siya na baka marinig na iyon ng lalaki. Bakit ka nandito? Formal na kanyang usal. Pinipilit ikalma ang sarili upang hindi siya mapaghalataan. I think ikaw ang dapat na tinatanong ko niyan. Umarko ang kanyang kilay. Aba, mukhang kilala na siya ng mukhong. Halata niya ang manaka-naka nitong pagtitig sa kanya. Siguro nagtataka kung bakit nakapambahay lang siya at nakatsinelas lang din. Wala ka bang isasagot? Seryosong tanong muli nito. Ano? Hindi kita maintindihan. Ni hindi mo nga ako kilala, hindi ba? Tapos ngayon magtatanong ka kung bakit ako nandito. Hindi niya napigilang magtaas ng tinig. Akala mo asawa kung makapagtanong. Who told you that? Of course, I know who you are. Hindi pa rin nagbabago ang seryoso mukha nito. Nagulat siya roon. Umalis ka na, Calder. Kung ano man ang mga nangyari sa atin noon, isa lamang iyong kalukuhan. Tsaka hindi naman ako naghahabol kaya bakit ka narito? Natawa ito. Nagulat siya. Hindi niya kasi expected na tatawa ito sa kanyang sinabi. Tsaka wala namang nakakatawa dun. Anong sinabi mo? Kalukuhan? Then for me it's not. Nag-enjoy ako sa nangyari sa atin. Ano ba? Ganyan ka ba talaga kabulgar? Hindi ka na nahiya. Kinuha nito ang palad niya na ipinantakip niya sa bibig nito at hinawakan iyon.
Tsaka siya tinitigan. Kakaibang titig na animo'y hinuhubaran siya. Ngumiti ito at sunod-sunod na dampi ng halik ang ipinagkaloob sa kanyang mga palad. Calder, bitawan mo ko, ano ba? Ngunit tuloy-tuloy lamang ito sa ginagawa. Kahit malakas ang pagkakahila niya sa mga braso na hawak nito, hindi pa rin natitinag ang lalaki. Pero bigla siyang nagulat nang malakas siya nitong hinila. Dahilan para bumunggo ang kanyang harapang bahagi sa matipuno nitong dibdib. Pati nguso niya, napahalik sa bandang leeg nito. That feeling make me insane, Kay. Animoy may kung anong iniisip nang pumikit ito saglit at parang may inaalala. Hindi siya mapakali na maglapat ang kanilang mga katawan. Ang likod nito ay nakalapat sa pader habang siya ay nakalapat sa matipuno nitong katawan. Agad siyang dumistansya. Tell me, where's my son? Namilog bigla ang kanyang mga mata. Anong sinasabi nito? Anong ibig mong sabihin? Nauutal niyang tanong. Sabihin mo, Kay, ang mga text mo ba ngayon ay totoo? Kung tama ang pagkakaintindi ko, may anak tayo. And it's a boy. Where is he? Para siyang natuod sa kinatatayuan dahil sa sinabi nito. Ang email niya ay dinilit niya. Ang chat niya ay inansent niya. Pero ngunit hindi naman ito nagre-reply sa text, kaya umaasa siya na hindi iyon ang numero ni Calder. Numero mo ba ang... Yeah. Pero hindi ka naman nagre-reply, tsaka... Iniwan ko ang mga gamit ko sa Pilipinas when I left, kasama ang cellphone at mga laptop. But yesterday I opened it and I saw all your messages. Is that true? Nayo ko siya, parang hindi niya yata kayang sumagot sa mga tanong nito. Tell me, totoo ba ang mga sinabi mong yun, Kay? Natulala siya ng sandali. Hindi ang ina niya o si Dark ang nagsabi, kundi siya din mismo. Anong klaseng katangahan ba ang nangingibabaw sa kanya noon? At na-text pa niya sa taong ito ang lahat. Kay, answer me. Madiin na ang bawat tanong o salita nito. Ngunit hindi man lang siya sumagot, ni hindi din siya tumitingin sa kausap. Ayaw niya, hindi siya tititig rito. Kay, answer my question now. Ngunit natauhan siya bigla nang marinig ang iyak ng kanyang anak. Maging si Calder ay nabaling din sa nakasarang pinto ang atensyon. No please, huwag kang... Pinigilan pa niya. Hinarangan pa niya, ngunit malakas sa mga braso nito at nahawi siyang bigla. Nakapasok ito ng silid na yun. Calder, what are you doing here? Namimilog na mga matang tanong ni Liel. Hindi ito sumagot, nakatitig lamang sa batang nakahiga sa kama at umiiyak. Mommy! Hiyaw ni Matt nang siya ay makita. Nilingon ni Casey Calder at kita niya sa mga mata nito ang sobrang pagkahabag na hindi na nakapagsalita pa ang lalaki. Kita ni Kay ang pamumula ng mga mata nito. Nakatayo ito sa tabi ng kama ng kanyang anak. Tinimplahan niya ito ng gatas at isinubo sa bata kaya ito tumahimik. Si Liel ay umalis na dahil umiiyak daw ang bunso at siya'y hinahanap. Malaki ang pasalamat niya rito dahil ito ang tumulong sa kanila para madala ng hospital si Matt ng mabilis kanina. Mukhang hindi na rin sumasakit ang paso ng anak niya dahil hindi naman na ito umiiyak. Pero sa dinaanan ng paso, parang siya itong mas nasasaktan. Buong binti kasi ni Matt ang napaso. Hindi nagsasalita si Calder. Panay lang ang paghimas nito ng muka. Mabuti na lang at private hospital ang pinagdalhan kay Matt. Magagaling ang mga doktor at hindi ito pabaya. Kaya mabilis na naagapan ng anak niya. Iba rin kapag mayaman dahil kadalasan mas inuuna ang mapera kaysa sa mga normal lamang ang pamumuhay. Sa ganitong klase ng hospital, pera ang gumagalaw. Kung wala kang pera, mahina rin ang kanilang serbisyo. Pero si Dark ang nag-asikaso ng lahat kaya napakabilis lamang. Muli niyang nilingon si Calder. Tinitigan kasi ito ni Matt nang mailapag nito ang walang lamang bottle. Nakita niya ang simpleng paghawi nito ng mga luhang tumakas sa mga mata. Mommy, who is he? Doon lang pumihit si Calder sa dako niya at nanginginig ang mga kamay nito. Kitang-kita niya yun. Naupo siya sa kama sa tabi ng kanyang anak. Baby, hindi na ba masakit ang paso mo? Malambing niyang usal. A little bit, mommy. Naluluha pa rin siya. Akala niya ubos na iyon kanina pero may natitira pa pala. Mommy, sino po siya? Muling tanong ng bata. Siya si Wenzel Calder Weckham, your daddy. Hindi naaalis sa mga mata nito sa lalaki at nang marinig ni Matt ang sagot niya, nagliwanag bigla ang mukha nito.
Is that true, Mami? Nagtatanong ito, pero kay Calder nakatuon ang mga mata. Oo, sweetie. Maging siya ay hindi na napigilang mapasinghot nang sumilay ang ngiti sa mga labi ng anak niya. Hello, Daddy. My name is Matt. Nakita kita kahapon. Hindi ko alam, ikaw pala yung daddy ko. Anito at sunod-sunod na tango ang ginawa ni Calder at lumapit sa bata. Oo, I remember that also, baby. Dahan-dahan itong humawak sa braso ng anak niya. Ingat na ingat upang hindi magalaw ang mga binti nito. Ngunit yakap ang sagot ni Matt. Kita niya ang paggalaw ng balikat ni Calder. Umiiyak ito ng tahimik. Hindi niya malaman kung ano ang mararamdaman ngayon. Hindi niya alam kung matutuwa ba, maiiyak o matatakot ngayong nagkita na ang dalawa. Hindi niya alam kung ano ang susunod sa tagpong yun. Daddy, why are you so late? Pinahid ni Calder ang mga luha. I'm sorry, baby. Kasi nagpagaling din si Daddy sa malayo. Noong isang araw lang si Daddy nakauwi dito. Kaya ngayon ko lang nalaman ang lahat. Can you forgive Daddy, ha? Of course I can. Matamis ng ngiti na dugtong pa ng bata. Hinayaan niyang mag-usap ang mag-ama. Kinuha niya ang mga used bottle ni Matt at dinala sa lababo para hugasan. Pero kahit naroon siya, rinig niya ang tawanan ng dalawa. Napakasaya ng anak niya at sandaling nakalimutan ng mga paso. Pinawi niya ang kaba at pinunasan ng mga luhang patuloy na naguunahan sa kanyang pisngi. Kailan pa siya nagkaganito? Saglit siyang natigilan pero muling nagpatuloy sa ginagawa niya. Kaninang umaga, kukuha ako ng doktor na eksperto sa ganitong uri ng sugat. Akala niya umalis na ito. Kapag nakalabas si Matt dito, isasama ko na kayo pa uwi. Doon lamang siya lumingon. Seryoso ang mukha nito. Kukunin mo na ba siya sa akin? Mahinang usal niya upang hindi marinig ng bata ang kanilang pinag-uusapan. Of course not. So paano? Iuwi mo kami sa bahay ninyo ng asawa mo, ganun ba? What? Wag mo kong mawatwat dyan. Hindi kami sasama ng anak mo sa'yo. Anong gagawin namin dun? Gusto mo bang masaktan si Matt na makitang may pamilya ka na, ha, Calder? Umarko ang kilay nito. Hindi yata napaghandaan na may alam siya. What are you talking about? Pwede ba, Calder? Huwag ka nang magpaka-inosente. Alam kong alam mo ang ibig kong sabihin. Pero mas natawa ito at hindi niya iyon inaasahan. Si Elisa ba ang tinutukoy mo? Muli itong tumawa kaya naiinis talaga siya. So, si Elisa nga, bakit nagsiselos ka ba? Galit ka ba kasi may asawa na ako kagaya ng sabi mo, ganun ba? Naikuyom niya ang kamao. Hindi, ayoko lang na ipinamumukha mo sa bata na may iba ka ng pamilya. Hindi niya napigilan ng inis. Muli siyang humarap sa lababo at itinuloy ang ginagawa niya. Ayaw na rin niyang magsalita dahil para itong adik kong makatawa. Pero natuod siyang bigla nang yakapin siya ni Calder at ipinulupot ang mga braso sa kanyang bewang. Idinantay pa nga sa balikat niya. Hindi siya makagalaw. Ayaw niyang gumalaw. Baka oras na gawin niya yun ay magkamali siya. You're jealous. Bulong nito sa kanya. Bawat salita nito ay ramdam niya ang pagtaas baba ng panga nito. Nag-igting ang bagang niya. No, bakit naman? So bakit ka galit? Malambing nitong tanong. Hindi siya sumagot. Tell me, you're jealous, right? Hindi nga. Just answer me. Are you jealous? Bigla niyang pinihit ang ulo at mali pang direksyon ang binalingan niya dahil biglang nasalo ni Calder ang labi nito ang nakaawang na kanyang labi. This is your fault, Kay. Kaya pasensyahan na lang tayo. Nagising si Kay na tila may mabigat na nakapatong sa kanya. Nagdilat siya ng mga mata at gano'n na lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang makita si Calder sa kanyang ibabaw. Kumain ka muna. Mahina nitong usal. Nag-iwas siya ng tingin tsaka ito itinulak. Nagpaubaya naman ito kaya lihim siyang nagpasalamat. I'm sorry. I just can't help it. Inirapan niya lang ito at lumapit sa kanyang anak. Alam niyang sinundan siya ng tingin ni Calder kaya hindi siya lumingon upang iwasan ang mapanuri nitong mga mata. Ilang linggo na rin sila sa hospital at unti-unti na rin gumagaling ang paso ng anak niya. Natutuyo na rin ang balat kung saan matindi ang pagkapaso. Siguro sa antibiotic na araw-araw iniinom ng bata. Sana lang talaga gumaling na si Matt dahil talagang gusto nang umuwi ng anak niya. Kahit nga siya talagang nababagot na rin sa hospital.
Hindi na rin siya nakauwi dahil lahat ng mga kailangan niya sa sarili at ni Matt ay si Calder ang nagpo-provide. Sadyang iniiwasan lang talaga niya ito dahil naniniwala pa rin siyang may asawa o nobya na ito. Wala naman kasi itong sagot sa tanong niya na paano na ang asawa nito gayong narito ito araw-araw. Aalis lang ito kung may importanteng tawag o kung may meeting. Kagaya ngayon, kababalik lang yata nito. Nakatulog na nga siya dahil mag-aalas 9 na ng gabi. Tulog na rin si Matt. Busog ako, aniya at inayos ang sarili. Hanggat maaari, ayaw niyang mapalapit rito dahil una sa lahat, bata lamang ang nag-uugnay sa kanila. At maliban niyang may GF o asawa na ito, ayaw niyang umasa. Bakit ngayon ka lang? Napatakip siya ng bibig sa lumabas sa kanyang labi. Anong klase bang tanong yun? Asawa ba siya para tanungin ito ng ganun? Alisa texted me na umuwi na muna dahil may emergency raw sa mansyon. Natahimik siya at parang may karayom na tumutusok sa kanyang puso. Bakit ba nasasaktan siya sa tuwing babanggitin nito ang pangalang iyon? Wala siyang karapatan kaya dapat hindi niya iyon nararamdaman. Hindi na siya sumagot. Ayaw na rin naman niyang alamin kung ano ang emergency na sinasabi nito. Ang hindi lang talaga niya maintindihan ay kung bakit ito naririto. Oo nga at anak din ito si Matt. Pero di ba dapat uuwi ito tsaka babalik na lang kinabukasan dahil syempre may sariling buhay din naman ito. Parang ang sakit naman yatang isipin na ganun nga. Akala talaga niya isa lang kalokohan ang namagitan sa kanila noon. Pero mukhang isa iyong kasinungalingan. Pinaniwala niya ang sarili. Naniwala naman siya na ganun nga pero mukhang iba. Kapag nasa mismong harapan mo na ang taong dahilan ng lahat ng mga kalokohan niya, kaya niyang paniwalain ang sarili noon. Dahil wala si Calder sa tabi niya. Pero ngayon, mukhang lahat ng iyon, puro kasinungalingan lamang ng puso niya. Sa bawat oras kasing nakikita niya ito, hindi siya makapag-isip ng maayos. Dahil ba sa presensya ng taong ito? Kung ano man iyon, hindi talaga siya sigurado. Kinabukasan ni maaga siyang nagising. Wala si Calder kaya nagtaka siya. Maaga pa ang 5:30 para pumasok ito sa trabaho. Pero hindi na siya nag-isip pa dahil ang mga bottle agad ni Matt ang kinuha niya at hinugasan sa lababo. Panay ang buntong hininga niya na parang ang bigat-bigat ng kanyang pakiramdam. Simula kasi na may nangyari sa kanila ni Calder sa lababo noong isang linggo, parang napapadalas na ang pag-iisip niya ng kung ano-ano. Kung bakit kasi nadala siya sa mga hagod nito na dapat ay hindi. Kung malakas lang talaga ang pagtanggi niya, hindi iyon nangyari. Sa unang beses na muli silang nagkita, ay agad na may nangyari sa kanila. Para tuloy nagsisit na hiya siya noon. Iniisip niya kasi na baka isipin ni Calder na ang bilis lamang niyang makuha. Kahit siya ay naguguluhan din, sadyang hindi lamang siya makapalag sa nangaakit nitong katawan at mapusok nitong mga galawan na siyang hinahanap-hanap ng katawan niya ilang taon na. Simula kasi nang huling may mangyari sa kanila sa mansyon ni Dark noon, hindi na siya nakatikim ulit ng ganoon. She missed it so much. Kaya siguro nawala na siya sa katinuan ng mga sandaling yun. Hello baby Matt, how are you? Napukaw ang pagmumuni-muni niya nang may marinig siyang boses ng babae. Agad siyang naghugas ng kamay at sumilip sa pader. Si Elisa, nasa tabi nito si Calder. At heto na naman, kulang na lamang mapunit ang puso niya sa sobrang sakit nun. Bakit narito ang babaeng ito? Dinala pa talaga ni Calder dito? Para ano? Pagselosen siya? Pues, nagtagumpay na naman ito. Muli siyang bumalik sa lababo at itinuloy ang ginagawa niya. Pinahid bigla ang mga luhang tumakas sa mga mata niya. Nagsiselos ba siya? Mukhang oo ang sagot. Ang sakit lang talaga na makitang may iba itong gusto. Ano pala siya kung ganun? Pangtanggal sa nagiinit nitong damdamin? Pasukan ng nakahanda nitong sandata? Tagapagpatay ng nagiinit nitong katawan? Mukhang tama nga. Tagapagpainit kay Calder. Sweetheart, bumili ako ng breakfast. Kumain ka muna. Natigilan siya nang mula sa likod. Humawak ito sa kanyang bewang. Tsaka ito bumulong. Ngunit hindi siya sumagot. Galit siya at nagsiselos. Ayaw niya itong lingunin dahil baka mapansin nito ang namumula niyang mga mata. Pilit siyang lumayo. Why are you mad? Anito at sinundan siya sa banyo. Nandyan si Elisa kaya pwede ba tigilan mo ko? And so what? Bakit ka ba nagagalit? Lumabas lang naman ako saglit para bumili ng breakfast for the three of us. Hindi ko alam na pupunta siya rito. Nagulat niya ako dahil sabi niya kahapon,
Tanghali pa raw siya pupunta. So ibig sabihin nito alam nito na dadalaw ang Elisa rito? Bakit wala itong sinabi? Bitiwan mo nga ako. Bulong niya pero hindi ito nagpatalo at itinulak siya papasok ng banyo. Calder, anong ginagawa mo? Naaalarma niyang tanong. Bakit ka ba nagagalit? Sabihin mo sa akin. Wala naman akong ginagawa. At tinaas ang panga niya upang makita nito ang mukha niya. Are you crying? Umiiyak ka? Bakit? Wala. Hayaan mo na. Tell me, sinong nagpaiyak sa'yo? Wala nga, ano ba? Lumabas ka na ron. Bakit ka ba narito ay nasa labas ang babae mo? Natigilan ito. Nagtataka ang muka at ilang saglit lang napahalakhak na kanyang ikinagulat. Nagsiselos ka kay Elisa? Come on, sweetheart. Elisa is my younger sister. Anito at muling tumawa. God, para siyang naistatwa sa sobrang hiya niya. Kung bakit kasi hindi nito sinabi, ay di sana wala siya sa sitwasyong to. Para siyang matutunaw sa hiya dahil sa nalaman ni Calder. Hindi naman direktang inamin niya, pero sa tingin niya, alam nito ang kanyang ikinagagalit. Hanggang ngayon napapansin pa rin niya ang manakanakang pagngisi nito. O kung minsan, tatawa ito tsaka siya dadampian ng nakaw na halik sa labi. Yun nga lang hindi nito pinapakita kay Matt. Mukhang alam naman ni Calder ang hangganan na dapat nitong ipakita sa kanilang anak. Naging maayos ang test na isinagawa namin sa anak ninyo. From now on, pwede na siyang maglakad. But you need to be careful at hindi pwedeng biglain ang binti ni Matt dahil baka mabinat. Kailangang alalayan siya hanggang ang muscles ng binti ay bumalik sa normal. Dahil sa isang linggong nakarate ang pasyente ay naninibago ito at makakaramdam ng pananakit ng balat at buto dahil ang skin masyadong naapektuhan dito. Tinignan niya si Calder. Thank you, Doc. You're always welcome, Mr. Beckham. Baka next day pwede na rin kayo makalabas. Tapos na rin ang antibiotic ng anak ninyo. Ang paglalakad na lamang niya ang kailangang obserbahan. Nakahinga siya ng maluwag. Salamat naman at naging maayos na ang lahat. Si Calder ang umalalay kay Matt. Kung minsan ay naiiyak ito dahil siguro sa balat na nababanat sa tuwing ilalakad ang binti. Pero ang sabi ng doktor, saglit lang naman yun. Kaya sana naman ay matapos na ito kasi talagang ayaw niyang umiiyak ang anak niya. Shh! Stop crying, young man. Dad is here, okay? Binuhat nito ang bata at ibinalik sa kama. Siya naman ay inabutan ng gatas ito. Pero nang may kumatok sa pinto, sila ay nagkatinginan. Si Calder ang tumayo matapos siyang titigan at isang pasimpleng kindat. Nayuko siyang bigla. Kainis, bakit ba kailangan may ganun pa? Tatayo lang naman ang dami pang arte. Nang mapansing nakangiti siya, pinawi niya agad yun. Sira ulo, baliw ba siya para kiligin dahil lang sa ganun? Gov, napabalik ang tanaw niya sa pintuan nang marinig ang pamilyar na tinig at hindi siya nagkamali. Ang nanay niya at kasama nito si Lando. Anong ginagawa ng mga ito rito? Just Calder, Nay. Parang bigla siyang nasuka sa tawag ni Calder sa ina niya. Dahil wala naman kasi itong kwenta. Kaya dapat hindi tinatawag sa salitang yun. Hindi talaga nababagay. Kakaibang ngiti ang sumilay sa mukha ng nanay Belinda niya nang makalapit ito sa kanya at kay Matt. Sakto at nagugutom na ako. Sambit ng adik na Lando. Biglang nawala siya sa mood, lalo na nang lamutakin ni Lando ang mga pagkain sa mesa. Tinignan niya si Calder na nakatitig rin pala sa lalaking nasa edad 48 o 50. Marami itong tattoo sa katawan. Nakasando lang kasi ng itim at nakamaong short. Malaki ang katawan at mabalbas ang muka. Halatang walang magandang maidudulot sa ibang tao. Anak, kailan pa kayo nagkita ni Gov? Wala ka man lang sinabi. Bakit niya sasabihin? Alam naman niyang pera lang ang habol nito sa kanya. Bakit ho ba kayo narito? At nagdala pa kayo ng masiba? Anak, asawa ko pa rin si Lando. Kaya igalang mo naman siya. Madiing usal nito at lumapit kay Matt. Bigla niyang kinuha ang bata. Ngayong alam nito ang lahat, sigurado siyang may iba itong iniisip. Kaya hindi pwedeng pagkatiwalaan ng mag-asawang ito. Wala ho akong pakialam, Nay. Umalis na ho kayo rito. Sweetie, hayaan mo na lang muna sila rito. It's okay. Magaling na pala si Matt Calder. Pagpasensyaan mo na ang kapabayaan ng anak ko. Pabaya kasi talaga ito. Nay, wala na ho ba kayong sasabihin? Umalis na lang ho kaya kayo pwede? Nag-igting ang bagang niya.
Hinawakan siya ni Calder tsaka kinuha ang bata sa kanya. That's enough. Mahinang sambit ng lalaki. Kay, gusto kong humiram ng pera, baka pwede mo kong pagbigyan. Total kung wala ako hindi ka mabubuhay sa mundo. Hindi ba? At magkakaroon ng lalaki na kagaya ni Calder. Kahit pasalamat mo na lang sa akin. Nay, wala na ho ba talaga kayong magandang sasabihin? Puro na lang ba pera ang nasa utak ninyo? Sigaw niya. Naalarma si Lando at tumigil sa pagsubo ng pizza. Calm down, sweetheart. Nay, ako nang bahala sa hinihingi nyo. Pwede bang umalis na kayo? Anong klaseng anak ka ha? Pokpok ka lang naman na nakakita ng mayaman. Hindi natapos ni Lando ang sasabihin nang hawakan ito ni Calder sa leeg at biglang itinaas. Napakalakas nito, isang kamay lang ang gamit. Napaiyak si Matt kaya maagap niyang kinuha kay Calder ang anak nila at pilit iniwas sa mga nagkakagulo. Get out now! Bulyaw nito, tsaka biglang itinapon si Lando sa sahig. Kita ni Kay ang bagsik ng mga mata ni Calder at alam niyang kaya nitong manakit anumang oras. Yung pera, Kay. Kukunin ko ang pera. Kahit palabas na ang mga ito, hindi pa rin nakakalimutan ng inay niya ang pera. Napakamukhang pera talaga ng kanyang nanay. Nang maglapat ang pinto, ibinalik niya sa kama si Matt dahil biglang sumakit ang tiyan niya. Para iyong tinutusok ng libo-libong karayom. Calder, nasabi pa niya bago tuluyang nahimatay. Masuyong halik sa noo ang naramdaman niya. Dahan-dahang iminulat ang mga mata upang alamin kung sino yun. Si Calder habang ito'y nakaupo sa ulunan niya at nakasandig sa headboard ng kama. Dahan-dahan siyang gumalaw. Naalarmang tumingin ang lalaki sa kanya. Huwag ka munang gumalaw. Nagtataka man, hindi na lamang niya binigyan iyon ng kahulugan. Ibinaling niya sa paligid ang mga mata. Mukhang wala sila sa silid ng anak, pero alam niyang nasa hospital pa rin sila sa kulay at gamit ng mga naroon. Bakit ako nandito, Calder? Magpahinga ka muna. Huwag ka munang nag-iisip ng kung ano-ano, sweetheart. Si Matt. Wala tayo sa silid ni Matt. Sino ang kasama niya doon? Si Elisa at si Lia lang naroon kaya wag ka na munang puro tanong. Baka mabinat ka niyan. Nagtaka siya. Anong mabinat ang pinagsasasabi nito? Sumakit lang naman ang tiyan niya at nawala ng malay. Bumukas ang pinto at ang doktor ang iniluwanon. Babaeng doktor na sa banta niya ay nasa 40 plus na. Mrs., mabuti naman at gising ka na. Nakangiti nitong bungad. Naroon lang si Calder kung saan ito nakaupo kanina. Hinawakan nito ang palad niya at nilaro-laro yun. Okay na ho ako, Dok. Baka pwede na akong bumalik sa kwarto ng anak ko. No, kailangan mo munang magpahinga. Masyado kasing na-stress ang katawan mo't utak kaya ka nahimatay. At dahil din sa pagbubuntis mo kaya iyon nangyari. Nagitla siya. Pumihit siya paharap kay Calder. Nakangiti ito sa kanya. Buntis ho? Yes. 1 week pregnant ka, congratulations. Para siyang natulala ng ilang saglit. Paano siyang nabuntis? Gayong 2 linggo pa lang na natapos ang buwan ng dalaw niya nang may mangyari sa kanila ni Calder. Paano ho nangyari, Dok? Gayong 2 weeks pa lang hong natapos ang menstruation ko. At sumakto na fertile ka, Mrs., kaya kinapitan ka kaagad. Nakangiti nitong wika para tuloy ng lamig ang buong katawan niya. Paano na ngayon? Pahinga ang kailangan mo dahil ang first trimester ang pinakadelikado sa lahat. Dahil kapag hindi ka nag-ingat, baka sa susunod, hindi na natin masagip ang baby mo. Wala na siyang naisagot pa dahil sa pagkabigla. Si Calder na lamang ang nakipag-usap sa doktor hanggang sa magpaalam na ang doktora. Are you okay, sweetheart? Naitanong nito nang mapansing balisa siya. Hindi siya sumagot at nanatiling tahimik. Maraming gumugulo sa isip niya ngayon. Paano na kung ganun? Hindi naman kasi siya sigurado kung pananagutan siya ni Calder. Hey, why are you crying? Napahagulgol na lamang siya na hindi alam kung bakit. Bakit ang weird naman yata? Kailangan bang hagulgol talaga? Shh, I'm sorry, okay? May nasabi ba ako? Sorry na, tama na. Anito, sabay yakap sa kanya. Hindi nito malaman kung yayakapin siya o pupunasan ng mga luha niya. Kitang-kita ni Kay ang pag-aalala sa mukha nito. Paano na ako? Paano na kami? Tanong niya sa gitna ng pag-iyak. What? Ano bang klaseng tanong yan? Tama naman kasi hindi naman tayo mag-asawa para mag-anak ng mag-anak.
Hindi naman tayo kasal. Tsaka hindi naman natin mahal ang isa't isa. Are you sure about that? Sure saan? Natigil siya sa pag-iyak at pilit tinutuyo ang mga mata. Na hindi kita mahal. Anito sa seryosong tinig. Bakit? Totoo naman yun ah. Bakit mahal mo ba ako? Parang bumaliktad yata ang sitwasyon. Siya na kasi itong natatanong na dapat ay si Calder. Si? Ni hindi ka... Isang masuyong halik sa labi ang naisagot nito. Matagal, nagngangalit, madiin at halos sakupin ang buong bibig niya. Hindi siya nakapaghanda pero sa huli, nasagot niya iyon ng mas higit pa. Para silang nasa isang paligsahan. Kung sino ang unang mauubusan ng hangin ay siya ang talo. Bawat galaw ni Calder ay mas nagbibigay init sa kanya. Mahal na kita simula nang pumasok ko sa room ko that night. And I love you since you give yourself to me. Hindi mapigilang ingay ang muling kumawala sa bibig niya. Calder, ano ba naman napakabastos mo? Bigla niyang naitulak si Calder nang bumukas ang pintuan at iniluwanon si Darking. What the hell man? Are you out of your mind? You bastard! Natawa si Dark nang makitang nahulog si Calder sa kama. Agad siyang nagtalukbong ng kumot. Sobrang nakakahiya yun. Buti na lang at hindi pa siya hinubaran. Sorry, alright? Can I talk to you for a second? Anito, tsaka nito hinila si Calder palabas. Ngunit nang bumalik ito, ay halos hindi maipinta ang muka. Calder, anong nangyari? Sweetheart, pupunta si Lial dito. Hintayin mo siya, okay? May gagawin lang ako. Anito, tsaka isinuot ang coat na nasa sofa. Hinabol niya pa ng tanong, ngunit hindi na ito sumagot. Kinabahan siya bigla. Anong nangyari? Ate Kay, feel at home ka ha. Huwag kang mahiya sa akin. Si Kuya Calder lang naman ang nandito. Hindi rin kasi ako dito namamalagi. Ana Elisa, nang makapasok sila sa glass house na yun. Napakaganda. Isang modern style na klase ng bahay. Napakalaki. Gayong si Calder lang naman daw ang nakatira. Manang Bebang, nakahanda na ba ang pagkain? Napatingin siya sa bahaging unahan. May babaeng kaidaran siguro ng kanyang nanay. Pero mukhang mabait ito. Nakangiti itong lumapit sa kanila. Opo, Miss Elisa. Tumingin ito sa kanya. Siya na ba ang mapapangasawa ni Sir Calder? Yes po, si Ate Kay nga pala manang. Ngumiti siya ng pilit at iniabot ang palad sa matanda. Ngunit niyakap siya nito. Napakabuti ng tadhana at nakita kanya kaagad iha. Hindi niya ito maintindihan kaya nginitian niya na lamang. Let's go ate, alam kong gutom ka na. Masama pa naman ang nagpapalipas ng gutom sa mga kagaya mong buntis. Ay, buntis siya miss? Opo manang at madadagdagan na ang pamangkin ko. Hindi niya alam kung saan nagpunta si Calder at Matt pero kanina pagpunta niya sa silid ng kanyang anak, wala na ito roon. Ang sabi ni Liel at Elisa, na-discharge na raw. Bakit hindi man lang sinabi sa kanya? At bakit parang balisa ang mga ito? Sa tuwing tatanungin niya, nagkakatitigan pa ang dalawa bago sumagot. Tipong idinadaan sa titig kung ano ang nasa isipan ng isa. Are you okay ate? Don't worry about Matt and Kuya, ayos lang sila. Ni hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Tila may itinatago na ayaw nitong ipaalam sa kanya. Saan ba talaga sila, Elise? Nag-aalala na ako sa kanila. Anya, kaunti lamang ang kanya nakain. Wala kasi talaga siyang gana. Sa Boracay. Doon kasi gusto ni Matt, kaya ayun, agad na dinala ni Kuya. Ang sabi ni Kuya, uuwi din naman sila agad. Para siyang nalungkot bigla. Bakit hindi man lang sinabi sa kanya? Wala ba siyang karapatang malaman kung saan pupunta ang mga ito? Beside, ina siya ni Matt at kagagaling lang ng bata sa hospital. Gusto ko nang magpahinga. Tumayo agad si Elisa at siya inalalayan. Manang, napalitan na po ba ang... Opo miss, gaya po ng utos ninyo. Hindi na siya nagatubiling magsalita dahil para kasing ang sama ng loob niya. Talagang nga yatang binibiro lamang siya ni Calder. O baka naman itinakbo na nito ang anak nila. Baka umalis na yun ng bansa nang hindi niya alam. Napakaraming tanong sa isip niya na nais niyang mabigyang kasagutan. Elise, pwede ko bang makausap ang kuya mo? Aniya nang makaupo sa kama. Nagdadalawang isip pa ito kung ibibigay sa kanya ang cellphone. Nang iabot ni Elisa, ay agad na number ni Calder ang kanyang hinanap. Nagre-ring naman ngunit hindi sumasagot hanggang sa namatay na lang.
Ngunit muli niyang idinayal ang numero. Baka busy ate, anito at may pilit ng ngiti. Alice, stop calling me, I'm busy right now. Hiyaw sa kabilang linya at may narinig siyang putok. Parang mula iyon sa baril. Biglang sumikdo ang puso niya sa sobrang takot. Kahit anong gawin niya, hindi talaga siya dalawin ng antok. Nakailang gulong na siya sa kama, paroon at parito, gigilid sa kaliwa at gigilid sa kanan. Ngunit kahit anong pwesto, hindi man lang siya inaantok. Iba kasi talaga ang pakiramdam niya. Parang may nangyayaring hindi sinasabi sa kanya. Maging si Elisa hindi na yata pinagkakatiwalaan, kahit na sinabi nitong okay lang at ayos na ayos ang mag-ama. Hindi mapawi ang takot sa kanyang puso. Ganito ba kapag buntis? Lagi na lamang balisa. Hindi naman siya ganito kay Matt noon. Kaunting problema lang iiyak na siya. Kanina namimiss niya si Calder at ang anak niya. Kaya humagulgul siya. Nagpunta naman dito si Liel para dalawin siya. Ngunit pagalis nito, nalugmok na naman siya sa kalungkutan. Wala din kasi si Elisa dahil nasa company ito. Si Elisa kasi muna ang nag-acting president habang wala ang kuya nito. Kaya busy talaga ito. Ayaw niya rin namang tanungin ulit dahil baka sabihin nitong masyado siyang makulit. Tumayo si Kay. Para kasing tuyot ang lalamunan niya. Kailangan niya ng tubig na malamig. Pagbangon niya, diretso na siya paglabas. Bukas naman ang lampshade kaya kita niya ang dinadaanan. Malamig ang paligid. Sa bagay, air-conditioned ang bahay. Sinuot ang roba na nakapatong kanina sa ulunan niya kaya kahit papaano, hindi masyadong nanunuot ang lamig sa buong katawan niya. Kita ni Kay ang hagdan dahil sa liwanag ng buwan na pumapasok sa glass wall ng bahay. Napakaliwanag nun dahil full moon. Isang araw na siya rito't isang gabi. Ngunit hanggang ngayon, wala pa rin si Calder at ang anak niya. Tanging mga kasambahay ang kanyang kasama. Hindi naman siya pinababayaan, ngunit iba pa rin kasi kung narito si Calder at ang anak niya. Mas mapapanatag siya. Hindi kagaya ngayon na parang walang humpay ang pagkabog ng puso niya dahil hindi niya alam kung bakit may mga putok ng baril siyang narinig nang tawagan niya si Calder kahapon. Ang araw ay naging linggo at naging isang buwan. Araw-araw, takot ang nangingibabaw sa kanya. Elisa, nasan ba talaga si Calder? Hinintay niya talagang bisitahin siya ng kapatid ng lalaki. Tsaka hindi ito tinantanan ng tanong. Ngayon lamang ito dumalaw matapos ang 2 linggo. Ano kasi ate? Nauutal nitong usal. Please, Elisa. Ayaw mo naman sigurong mabaliw ako sa kakaisip araw-araw, hindi ba? Nasaan ba talaga ang mag-ama ko? Maawa ka naman sa akin. Pagkatapos sabihin nun ay nabuwal siya. Ate, mabuti at nasalo siya ng dalaga. Tsaka siya inalalayan pa upo. Elise, gusto ko lang malaman ng lahat kung nasan ba sila. Hindi ko na alam kung anong nangyayari. Bigyan mo naman ng paliwanag ang mga hinala at takot na nararamdaman ko. Dahil kung bakasyon, bakit inabot na ng 1 buwan? Kapag mas tumagal pa ito, baka hindi ko nakayanin. Kita niya sa mga mata nito ang awa. Ate, tama na. Baka duguin ka. Mapapatay ako ni kuya kapag nangyari yun. Ako ang mamamatay sa takot kapag hindi mo sinabi ang totoo sa akin. Okay ate, pero huwag kang magpapanik, okay? Huwag kang iiyak. Huwag kang magagalit. Huwag ha, dahil baka duguin ka. Diyos na mahabagin, sana hindi na ako nagpunta rito. Baka maging dahilan pa ang sasabihin ko para mawalan ako ng isang... Aray! Tinapik niya ito, ang OA kasi. Nasa hospital si kuya, due to coma. Bigla nitong sambit, bigla niyang hinawakan ng dibdib para kasing hindi siya makahinga ng maayos dahil sa narinig niya. Calder? Dahan-dahan ang paghakbang ng kanyang mga binti, palapit sa kama kung saan naroon ang kanyang hinahanap. Napakaraming aparatos ang nakapaligid rito. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha niya at nang makalapit, doon niya naisubsob ang muka sa gilid ng kama. Wala siyang alam na narito lang pala ang taong ito sa hospital. Wala siyang alam na hindi pala ito gumigising ng ilang linggo na. Hindi niya alam na kaya pala hindi ito umuuwi dahil narito ito at nasa koma. Ate, patawarin mo kami. Kasi bago si kuya nawala ng malay, sinabi niyang huwag sasabihin sa'yo kahit na anong mangyari dahil baka makunan ka. Patuloy ang kanyang paghagulgol. Kinidnap ng Lando at ng nanay mo ang anak ninyo ni kuya. Iyon ay yung isinugod kanya sa emergency nang duguin ka. At walang naiwan sa tabi ni Matt.
Patungo pa lang kasi kami ng mga oras nang tumawag siya na puntahan si Matt sa hospital dahil nga dinugo ka. Pero nang dumating kami, wala na daw ang pasyente at may nag-acting nurse na kumuha sa bata. Nang tignan sa CCTV footage, ay ang nanay mo at ang Lando na ang kinakasama nito ang kumuha. Hindi talaga sila pumunta sa bakasyon, ate. Dahil si kuya, kasalukuyan noong hinahanap ang mag-asawa. Doon siya tumigil sa pag-iyak at lumingon kay Elisa. Nasaan na ang anak ko? Nasa pangangalaga ng ate mo kay Liel. Yun din kasi ang sinabi ni Kuya Dark. Magtataka ka daw kapag si Matt lang ang nakauwi at walang colder. Kaya para hindi ka mag-alala, kinuha muna nila si Matt at hinintay lang na sana nilang magising si Kuya bago ito ibigay kay Kuya para sabay na silang umuwi. Ngunit ito nga, naikuyom niya ang kamao. Ang mga luha patuloy pa ring dumadaloy. Nasaan ang nanay ko? Nasa kulungan ng nanay mo, ate. At si Lando, dead on arrival nang tamaan ito ng 5 bala sa buong katawan. Muli siyang umiyak. Bakit nagkaganito si Calder? Mahina niyang tanong. Kasi sinalo daw ni Kuya ang bala na dapat ay sa anak ninyo, ate. Si Lando ang bumaril sa bata, sabi ni Kuya Dark. Para siyang nangihina, hinang-hina dahil sa mga narinig niya. Kaya pala hindi mapawi ang takot sa puso niya dahil sa mga sinabi ni Elisa. Ilang araw na siyang natutulog, Elise. Hinagod niya ang mukha nito na may mga sugat, maging katawan, may tama ng baril, may bandage ang ulo. Ang sabi ni Elise ay sa pagkatumba daw iyon at tumama sa bakal ang ulo ni Calder nang subukan itong yakapin si Matt upang hindi matamaan ang kanilang anak. Calder, gumising ka na. Sinungaling ka talaga. Bakit hindi mo sinabi? Bakit sinarili mo lang? Anak natin si Matt, pero bakit? Sinungaling ka talaga. Naiinis ako sa'yo. Ani at napahagulgol sa dibdib nitong walang suot na damit. Tila ginawa ng pang-itaas sa mga bindaheng nakapalupot sa buo nitong katawan. Wala siyang magawa kundi ang umiyak na lamang habang nakadagan sa lalaki. Ate, tawag ni Elise, ngunit hindi niya binigyang pansin. Panay lang kasi ang pag-iyak niya. Ate, Ngunit natigil siya sa paghagulgol nang biglang may humawak ng mga kamay sa likuran niya. At nang tingalain niya iyon, si Calder iyon na nahihirapang huminga dahil sa kanya. Para itong isang panaginip para sa kanya. Ang isang buwan ay talagang napakahirap para sa isang buntis na kagaya niya. Kung siguro hindi pa niya pinilit si Elisa, hindi pa ito magtatapat sa kanya. Alam niya naman na iniisip lang ng mga ito ang kanyang kalagayan, pero hindi pa rin siya panatag hanggat hindi niya nalalaman ang lahat. Anak, maawa ka. Palabasin mo ko rito. Nanay mo pa rin ako, Kay. Maawa ka sa nanay mo. Ano man ang isigaw nito, buo na ang desisyon ni Kay na ipakulong ang ina niya upang magtanda. Tama rin naman yun kung ang anak nga nila na kaya nitong kidnapin para sa pera. Ano pa kaya sa mga susunod na araw? Basta pera talaga. Hahamakin lahat kahit ang sariling apo para lamang sa salapi nitong nais. Paglabas nila ng presinto, diretso na sila sa prenatal check-up ni Kay. 4 na buwan na itong buntis at kita na ang ebidensyang itinanim ni Calder sa kanyang sinapupunan. Nang gabing may nangyari sa kanilang dalawa ni Kay, ay isa iyon sa mga gabi na talagang hindi niya makakalimutan hanggang sa tumanda siya. Doon kasi niya napagtanto na may babae palang handang mag-alay ng sarili sa kanya. At si Kay yun. Hindi naman niya iyon nakalimutan. Sinadya niya lang itong inisin. Napakaganda kasi talaga ni Kay sa tuwing nagagalit. Pero dahil sa pagiging lulong niya sa sariling negosyo, ay pinili ni Calder ang lumayo muna at i-improve ang sarili. Sinimulan niya sa rehab for 1 year. Malakas ang loob niya na may babalikan dahil naroon si Dark para bantayan si Kay para sa kanya. And Darking really did a good job. Yun nga lang ay wala itong sinabi na may anak sila ni Kay. Kung hindi niya pa binalikan ng mga gamit niyang nakatago sa kwarto niya, hindi pa talaga niya malalaman. Nagbanta raw kasi si Liel na asawa nito at ayaw daw nitong matulog sa guest room kaya hindi nito sinabi sa kanya. Pinuntahan niya sa bahay na sinabi ni Dark sa text ngunit wala roon. Kung hindi pa niya tinawagan ng kaibigan, hindi pa nito aaminin na nasa hospital ang anak nila ni Kay. Parang nasa isang karera siya nang malabang na hospital ang kanyang anak at nang makita niya ang kalagayan nito, doon na siya napaiyak na hindi naman talaga niya ugali. Doon pa lang kasi siya umiyak. Unang beses na lumuha siya
dahil sa sitwasyon ng anak niya. Nagulat pa nga siya dahil bago niya nalaman nakita niya na pala ito sa supermarket. Hindi niya nga lang alam na ito na pala ang anak niya, ang anak nila ni Kay. Ginawa niya ang lahat na hindi niya nagawa noon. Kahit buhay ang maging kapalit, maprotektahan lamang ang pamilya. Nakoma siya. Ilang linggo rin iyon sabi ni Elise. Pero kung hindi pa siguro niya narinig ang hagulgol ni Kay, baka nasa koma pa rin siya hanggang ngayon. Congratulations, baby girl ang anak niyo. Bigla niyang nahalikan sa labi si Kay. Nagulat pa ito pero nakangiti rin kalaunan. Healthy naman si baby girl. Lagi lang iinumin ng mga vitamins at tamang pagkain at pahinga. Wika ng doktora. Thank you, Doc. Sambit niya, tsaka tinulungan si Kay na makabangon sa kinahihigaan nito. Nasa labas si Matt kasama ang tita Elise nito. Next month na ang next visit niyo. Wika muli ng doktora. Doc, pwede pa ba nga? Alam mo na kahit medyo malaki na ang tiyan ni... Natawa ang doktor. Nilingon niya si Kay. Umarko ang kilay nito. Nagtaray na naman at talagang natatakot siya pag ganun. Of course, makakatulong nga yun para hindi mahirapan ng asawa mo sa panganganak niya. Yun talaga ang payo sa mag-asawa. So go. Salamat, Doc. Aniya tsaka tumalikod. Ano naman yun, Calder? Wala. Ano nga kasi yun? Wala nga. Huwag ka nang magtanong, hindi naman importante yun. Bigla siya nitong iniwan at mabilis ang lakad palabas ng hospital. Hey, are you mad again? Ngunit hindi ito sumagot. Sweetheart, galit ka na naman ba? Napakamot siya ng ulo. Lagi na lang kasi itong nagagalit kahit wala naman siyang ginagawa. Okay, tinatanong ko lang naman kung pwede bang Ano yan? Tukoy sa kanyang labi. Yung ano? Ano nga kasi yun, Calder? Kung pwede bang maka-score kahit medyo malaki ang tiyan mo. Sabi ni Doc, pwede daw. Ang dami mong alam. Wika niya rito. Mommy, Daddy, let's go. Nang marinig nila ang tinig na iyon, napatingin sila ng sabay sa unahan. Magaling na si Matt at nakakatakbo na ito na hindi iniinda ang mga sugat gawa ng kumukulong tubig. Yun nga lang, malaking peklat ang iniwan nito sa binti ng kanyang anak. Pero siguro, maghihilom pa naman yun dahil baby pa naman ito. Sweetheart, totoo ba? Napukaw si Kay sa pagkain ng ice cream sa teres ng silid. Humahangos kasing pumasok si Calder mula doon. Yung ano? Umuwi lang talaga ito galing trabaho para lang itanong yun. Is that true? Dinilaan muna niya ang natunaw na ice cream sa cone na hawak upang hindi dumiretso sa kamay niya at nakita niya ang pagsunod ng mga mata ni Calder sa ginagawa niya. Na ano? Na ayaw mong ituloy ang kasal? Bakit? Ayaw mo na ba sa akin? Halata ang pag-aalala sa mukha ng lalaki. Kasi ayoko namang maglakad sa aisle na ganito kalaki ang tiyan at iniisip ko na hindi ka masisiyahan sa honeymoon natin kasi malapit na akong manganak. Ani at ngumiti ito at tila nabunutan ng tinik. Okay lang naman sa akin, sweetie. Kontento naman ako sa paghawak niyan, sa pagkain niyan sa Ouch! Bigla niyang natampal ang bibig nito. Why? Masyadong bulgar ang salita mo. Baka marinig ka ni baby. Okay, sige. Kapag lumabas na lang si baby tsaka tayo magpakasal. Tumango siya at muling bumalik sa kinakain. Stop it, sweetheart. Bakit? Huwag mong dilaan yan. Para ako nagiinit sa ginagawa mo. Napatawa siya ng malakas. Sinadya niya talaga yun. Ayaw mong tumigil ha? Kinuha nito ang hawak niyang ice cream cone at itinapon sa labas. Tsaka siya hinila nito papasok ng kwarto. Calder, stop it! Hiyaw niya dahil isa-isang lumilipad ang kanyang mga sagabal sa katawan. She is happy now kagaya ni Liel. Akala niya walang para sa kanya. Ngunit kahit pala masama ang ugali niya, may lalaking magseseryoso sa kanya. Kahit na nagsimula lang ang lahat sa isang one-night stand with the governor.